Kung ikaw ay aktibong membro ng XRP community, malamang nayanig ka sa balitang ito. Sapagkat isa pong kilalang content creator at saka podcast host ang nawalan ng buong XRP balance kahit naka-cold wallet. Ang nagsiwalat po nito ay si Jamie, host po ng Trident Podcast na hayagang nagbahagi ng kanyang karanasan sa X. Ayon po sa kanya, ang kanyang Ledger hardware wallet ay tila na-compromise at lahat daw ng laman nitong XRP ay tuluyang nawala. Bilang isang crypto enthusiast, masasabi ko ng ganitong pangyayari ay hindi po basta chismis. Ito ay seryosong babala para po sa ating lahat bilang mga traders, investors, holders o hodlers. Dahil kapag cold wallet na ang naapektuhan, natural lang na magtanong tayo. Paano ito nangyari? At maaari ba itong mangyari sa atin? Ayan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. At ayan, ano nga ba ang sinabi ni Jamie tungkol sa posibleng dahilan ng pagkawala? Yan, dahil sa matinding pagdududa ng community, isa-isang nilinaw ni Jamie ang mga posibleng butas sa seguridad. Mariin po niyang sinabi na hindi niya kailanman ibinahagi ang kanyang 24-word recovery phrase. Hindi rin niya ito kinuhanan ng litrato o lalong hindi po niya ito tinago online. Ayon po sa kanya, ang mismong ledger device ay palaging nasa kanyang pisikal na pangangalaga at walang ibang humawak nito. Sa madaling salita, tinanggal po niya ang karaniwang dahilan ng wallet compromise. Ito ang dahilan kung bakit lalong naging mabigat ang usapan. Kung totoo po ang lahat ng ito, ang tanong ngayon ay hindi lang tungkol kay Jamie. Tungkol po ito sa ating lahat na gumagamit ng hardware wallets. Ngayon ay bakit po ba diretsong humingi ng paliwanag si Jamie mismo kay Ledger? Habang dumarami po ang tanong, nagpasya si Jamie na direktang itag ang official support account ni Ledger sa X. Hindi ito simpleng reklamo, kundi isang pampublikong panawagan para sa linaw. Tinatanong niya kung paano posibleng mawala ang buong XRP balance kung walang recovery phrase leak at walang pisikal na access. Bilang enthusiast, isang crypto enthusiast, malagang pansinin po natin ang hakbang na ito. Kapag ang isang user ay dumaan na sa lahat ng basic security practices at may nangyaring ganito, nararapat lang na imbestigahan. Ang aksyong ito ay naglalagay po ng pressure kay Ledger dahil ang tiwala po sa hardware wallets ay pundasyon ng self-custody. Kapag yan ay nayayanig, buong market ang apektado. Ngayon ay ano po ba ang opisyal na tugon ni Ledger sa insidenteng ito? Tumugon po si Ledger. Ang kumpanyang nakabase sa France ay gumagawa ng hardware wallets. Ngunit malagang tandaan na hindi po nila kinumpirma ang anumang device level breach. Sa halip itinuro po nila ang kanilang official support documentation. Ayon po kay Ledger, unang hakbang ay tiyakin muna kung tunay ngang nawawala ang pondo. Kailangang i-update ang Ledger wallet software at i-clear ang application cache. Pagkatapos nito, dapat suriin muli ang balances. Kung may discrepancy pa rin, inirekomenda nilang gumamit ng blockchain explorers o third-party tools gaya ng Zerion. Para sa mga users, ito po ay paalala na minsan ang problema ay hindi po agad kung ano ang inaakala natin. Ngayon ay ano naman ang sinasabi ni Ledger kapag may kahinahinalang ongoing transactions? Kapag napatunayang talagang may nawalang pondo, malinaw ang payo ng Ledger. Suriin ang lahat ng outgoing transactions ng detalyado. Kung may transfer na hindi mo personal na ini-authorize, malinaw na indikasyon ito ng compromise. Dito mahalaga ang blockchain transparency. Lahat ng galaw ay nakarecord at maaari pong balikan.
Ngunit dito rin po pumapasok ang masakit na katotohanan. Kapag ang transaction po ay confirm na sa blockchain, hindi na ito maaaring i-reverse. Walang freeze button, walang undo, at ito ang madalas na hindi lubos na uunawaan ng maraming mga users hanggang sa mangyari mismo sa kanila. Ngayon ay bakit po ba sinasabi ni Ledger na hindi po nila direktang ma-recover ang funds? Ipinaliwanag po ng Ledger ang structural limitation ng public blockchains. Ang mga crypto network ay idinisenyo para maging immutable. Kapag ang transaction ay na-confirm, tapos na po ang usapan. Walang central na otoridad na pwede pong bumawi ng assets. Kaya ayon po sa Ledger, ang tanging paraan ng recovery ay ang pagkakakilanlan sa attacker. Dito lamang po pwedeng pumasok ang law enforcement o legal system. Kaya ang rekomendasyon nila ay mag-file ng police report kapag may hinalang pagnanakaw. Mahalaga ring tandaan ang diin ng Ledger. Karamihan po ng losses ay hindi dahil sa device flaws, kundi po sa human vulnerabilities tulad po ng phishing at saka social engineering. Ngayon ay paano naman po nagbibigay ng konteksto ang mga dating insidente ng Ledger? Ayan. Hindi po ito ang unang beses na nasangkot ang pangalan ng Ledger sa mga security discussions. Noong December 2023, inamin po ng kumpanya ang breach sa kanilang ConnectKit tool. Nagsimula ito matapos pong ma-phish ang account ng isang dating empleyado sa NPM.js. Dahil dito, may malicious pong version ng tool na na-upload. Ilang DeFi platforms gaya po ng MetaMask, Lido at saka Sushi ang naapektuhan. Maraming users ang hindi po namalayang nag-transfer ng funds sa attacker. Bagamat nilinaw po ng CEO na hindi po naapektuhan ang assets sa Ledger devices. Nagbigay po ito ng matinding leksyon. Kahit malalaking kumpanya ay hindi po immune sa social engineering attacks. At bilang panghuli ay ano naman po ang aking masasabi tungkol dito. Ang insidenteng ito ay isang seryosong paalala para po sa ating lahat. Ang self-custody ay nagbibigay po ng kontrol, ngunit may kaakibat na responsibilidad. Kahit gaano po katibay ang tools, hindi po nito kayang protektahan tayo laban sa lahat ng uri ng panlilinlang. Ang dating warning ng Ledger sa mga XRP holders tungkol sa fake airdrops at saka scam campaigns ay lalo ngayong may bigat. Bilang crypto enthusiast, naniniwala akong ang pinakamalakas na depensa ay kaalaman at saka disiplina. Kaya laging mag-verify, huwag pong magmadali at tandaan na sa crypto ikaw ang sariling bangko mo. Kapag nagkamali, ikaw rin ang unang tatamaan. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panonood.